Sa 3 dekada ng pamumuno ng pamilya Duterte sa Davao City bilang isang political dynasty sa pangunguna ni Digong, Sara, Baste at Nipulong, maraming issues nakakagabit sa kanilang panunungkulan katulad ng korupsyon, droga, ng gugurgur na tinatawag na Davao Death Squad, ang pagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy, ang pagbaha sa kanilang lugar, at sinasabi ang issue ng Pogo na nakabit na sa pamilya Duterte. At isang attorney, Carlo Nograles, ang babangga sa kanilang dinastiya na isa itong bata, abogado, dating kongresista, dating civil service commission chairperson at dati ring spokesperson ni Digong, ang siyang sinasabing susunod na mayor ng Davao City dahil sabi ng ilang political analyst at concerned citizen ng Davao, gusto na raw nila ng pagbabago at good governance para sa kanilang bayan. At ito ngayon ang nakakatakot sa pamilya Duterte na maaring matigil na ang kanilang political dynasty sa sinasabing lungsod ng Davao. Siguro ang sinasabi ng pamilya Duterte ay gagawa sila ng paraan para mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa Davao City. Ngunit ito si Digong na sinasabing laging pabago-bago ang kanyang isip. Sinabi na noon na pagka natapos na ang kanyang pagiging presidente ng Pilipinas ay magre-retiro na raw siya. Subalit nagbago ang ihip ng hangin ilang buwan na sinasabing tatakbo daw itong senador sa pamamagitan ng Duterte, ng Digong, Pulong at Baste na pinalutang ni Sara Duterte na mga ilang buwan nang nakalipas ang pagtakbo raw nila sa Senado. Ngunit sa nagdaang certificate of filing ng candidacy ay nagbago ang ihip ng hangin at tumakbo itong mayor ng Davao City. Sa edad na 79 years old, dapat talagang magretiro na to si Digong na sinasabing masyado ng matanda para pamunuan ng Davao sa kanyang estilo ng pamumuno na tulog sa umaga at gising sa gabi. Ano raw ba ang magagawa pa nito sa Davao City na sinasabi ng mga naninirahan doon ay kailangan nila ng tunay ng pagbabago, good governance at mawala ng old politics na nangyayari sa kanilang nasasakupan. Kaya ang sinasabi ng ilang sinasabing na nagmamahal sa Davao na si Attorney Carlo Nograles ang susunod na uupo ng mayor ng Davao City. Ang gandang labanan nito sa darating na midterm election. Marami nag-aabang na mga political analysts, yung mga vlogger, yung mga content creator, lalong-lalo na ang mamamayan ng Davao sa sinasabi nilang baka matapos na nga ang dynasty ng mga Duterte sa panunungkulan sa loob ng 30 taon sa Davao City. Kaya lang, papayag ba ang mga Duterte na mawala sila sa sinasabing na panunungkulan nila ng ilang panahon na umabot ng 3 dekada? Ngunit siguro talagang magsasalita na at siguradong mulat na ang ilang mamamayan ng Davao City na napapanahon na, napalitan na si Digong at wag na siyang tumakbo o wag na siyang manalo bilang mayor ng Davao City at napapanahon na para ito'y magretiro. Ang sinasabi ng ilang concerned citizen, kung sakali daw ito manalo ay hindi naman ito maglilingkod sa Davao kundi ang kanyang incumbent mayor na sinabing tatakbo bilang vice mayor na si Baste Duterte ang magpapatakbo ng Davao City. Ang kailangan lang ni Digong ay mapasa kamay pa nila ang sinasabing itong munisipalidad na sinasabing kailangan na ng pagbabago kung iboboto at mananalo itong si Carlo Nograles bilang mayor ng Davao City. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmamatsyag sa pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.